Alright mga kapatid, may bagong video na inilabas ang dating Congressman Saldico. Ito'y mula mismo sa kanyang Facebook page. Yan, kung nakikita ninyo mga tol, meron niyang meta badge na may check yan mga tol. Ayan, accounts with the verified badge have been authenticated and can be meta verified subscribers or notable persons or brands. So ito'y mismo sa ano niya, sa kanyang Facebook page mismo. Ang sabi rito mga tol, panoorin. Mga kababayan, narito po ang mas detalyadong na kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion na deliveries para kina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. So mga kapatid, samahan ninyo ko sapagkat ito'y panonoorin natin. Siguro konting mga reaction lang, konting mga komento lang, pero panonoorin natin to ng buo. And again, kayo na bahala humusga kung paniniwalaan ninyo o hindi. Malaya naman kayo doon mga tol. Pero syempre very concerning dahil nababanggit dito mismo ang ating, alam nyo na, di ba? Ang ating alam nyo na. So ngayon mga kapatid, sama-sama natin panoorin to. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. May mga nagsasabing AI ito may mga nagsasabing gawa lang daw. Pero mga tol, imagine nyo ito'y naka-upload mismo at nilabas. Hindi sa ibang channel hindi sa ibang Facebook page. Sa mismong page, verified page ni Representative Saldico. Ayan, nakalagay dito sa pangalan Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. 2 billion? Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Mga tol, meron lang akong gustong bago ko pa makalimutan. Di ba may mga inilabas siyang picture ng mga male-maleta tapos kita naman yung background doon ng bahay No? Sana payagan yung mga media na kung ano man yung bahay na tinutukoy ni Speaker, ni Saldico, puntahan. Huwag nyo nang tignan yung mga conduction sticker, mga gano'n. Kasi nagkakaroon pa ng mga maling paliwanag, maling info dun Puntahan na lang yun yung mga bahay na sinasabi nito ni Representative Saldico na pinag-deliveran niya. Tapos tignan ninyo yung bahay kung magtutugma doon mismo sa bahay na nandoon sa picture ng mga maleta. Pag nagtugma, ibig sabihin totoo na nandoon talaga yung mga maleta i-deliver. Hindi nga lang natin alam kung pera talaga laman. Pero tignan nyo, aanhin nyo na ganong karaming maleta. Huwag nyo na tingnan yung mga sasakyan kasi may mga nagpapakalat ng info galing daw sa Davao, ganyan-ganyan. Kitang-kita naman dun yung background, di ba? O puntahan na lang ng mga media pag sinabing bahay ni Speaker Romualdez, bahay ni Bongbong Marcos, o di puntahan, picturean, tapos i-compare kung tama nga yung itsura ng bahay, yung layout. Di ba? Payagan yung mga media. Media naman ang makakagawa nun Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta.
Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Kung totoo man mga Pati tol, na rin ang 97 billion mga tol, kung totoo man, imagine mo yung 56 billion, kung ano na sana yung nagagawa nun para sa ating bayan. Healthcare, education, ba? Imagine nyo mga tol kung ano na sana nagagawa nun. pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Grabe. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. 2 billion pesos kada buwan. My goodness. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid.
Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Grabe. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Siya mismo nag-deliver, personal, sabi niyang ganun. Personal niyang i-deliver ang 200 million ba? Jojo Cadiz sa number 30 para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay 200 Yusek Jojo million. Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. 800 million Sabi naman. niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. Siya mismo ang naghatid. Personal niyang inihatid 1 billion pesos. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Grabe, no? Well, ulitin ko mga kapatid, hindi ko yan pinatototohanan. Bahala na lang kayo at bahala na lang ang mga mag-iimbestiga. Pero imagine nyo mga tol, 2 billion per month. So kung bibilangin mo yon mga tol, nasa 60 million per day. Diba? Kung 30 days, nasa 60 million per day yon mga tol. Ang sinasahod ng isang regular na tao sa Pilipinas mga tol, 655 araw-araw. Talagang sobrang pagbabanat ng buto gagawin mo para kumita ka ng gano'n na hindi naman talaga sasapat pa. Kasi ibabawas mo pa dyan ang pamasahe mo. Ibabawas mo pa dyan yung pangkain mo araw-araw. Diba? So matotal magkano na lang matitira sa'yo. Yun lang talaga yung sahod mo sa loob ng isang araw. Diba? Yung sinasabing 655 isang araw, less mo na pamasahe mo kung magkano. Yung iba gumagastos daw ng 100, yung iba gumagastos daw ng 200 a day. Pamasahe back and forth. O, edi 400 na lang ngayon ang sahod mo, 455. Kakain ka pa. Diba? O sabihin na lang natin, tipid na buong maghapon, 100 pesos kung kaya mong pagkasyahin para talagang may kitain ka pa. O di magkano na lang, 355 lang talaga sahod mo. Na yan ngayon, ipambabayad mo sa mga bills mo, renta, kuryente, tubig, at kung ano-ano pang mga bayarin, pambaon ng mga anak mo sa eskwelahan araw-araw, pambayad ng matrikula. Tapos etong 2 billion a month, my goodness. Again mga kapatid, hindi natin alam kung may katotohanan pero dapat talaga ng masusing investigasyon kasi maganda sana buhay ng mga Pilipino eh. Mayaman ang Pilipinas mga tol kung hindi lang talaga tayo ninanakawan ng mga buhaya. Ano masasabi nyo rito? Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.